China, larawan ng isang bansang maunlad, malakas at may matayog na ambisyon. At ito ay maungusan ang United States bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At kasabay ng ambisyong ito ay ang walang humpay na pagpapalakas ng People's Republic of China sa kanilang puwersa militar na ginagamit nila sa pambubuli sa mga maliliit nilang kapitbahay ng mga bansa na alam nilang walang kakayanang pumalag laban sa kanila. Ngunit may problema ang China sa kanyang ambisyon na maging sila ay alam din, bagamat hindi nila inaamin, ang kanyang heograpiya at lokasyon. At gamit ang kahinaang ito ng China, inuunahan sila ng US sa pamamagitan ng mga madiskarteng paraan upang protektahan ng kanilang estado bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at harangin habang may tsansa pa ang pag-arangkada ng China bago pa man ito makakalayo. Ano-ano ang mga madiskarteng paraan na ito ng US na ayon sa kanila ay siguradong pipigil sa paglawig ng China, lalo na sa larangan ng puwersa militar? At ano ang papel ng Pilipinas sa mga planong ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Simula nang nailuklok sa kapangyarihan si President Xi Jinping noong 2013, agaran at malinaw niyang ipinahayag ang ambisyon ng China, ang maging numero 1 global superpower sa larangan ng ekonomiya, impluwensya, teknolohiya at militar. At upang ipatupad ito, naglaan ang China ng malaking bahagi ng kanilang national budget lalo na sa kanilang hukbong sandatahan upang pantapat sa Amerika. Sa katunayan, ayon sa isang dokumento na nakalap ng mga eksperto, ang goal ni President Xi Jinping at ng pamunuan ng CCP o Chinese Communist Party ay sa taong 2049, mauungusan na nila ang Estados Unidos bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Subalit ang pinakamalaking tinik sa ambisyon ng China na ito ay ang bansa mismo na gusto nilang maungusan, ang United States. Siyempre, papahayag ba naman ng US na malalampasan sila ng China sa impluwensya at kapangyarihan pagdating sa worldwide stage? Dahil dito, hindi tumitigil ang Amerika sa kakaisip ng paraan upang ma-corner o ma-checkmate na nila ang China, mapasalarangan man ng ekonomiya at militar. At isa sa mga nakita nilang kahinaan na maaari nilang gamitin sa China ay ang lokasyon nito sa Asia. Sa katunayan, simula pa lamang noong 1949 sa pag-umpisa ng paglakas ng Communist China, bago pa man maging Pangulo si Xi Jinping, inisip na ng Amerika kung paano mako-corner ang China at maiwasang lumawig ang komunismo sa buong Asia. At dito ay naisip nila na nakukulob pala ang China dahil sa lokasyon nito. At bago ito makakapag-expand sa Pacific at Indian Ocean, kailangan muna nitong dumaan sa iilang mga choke points o makikipot na lagusan na maaari palang gawing masalimuot o di kaya'y tuluyang maharangan. Dahil dito, sa pangunguna ni John Foster Dulles, ang Secretary of State noon sa pamunuan ni President Harry Truman, ay nabuo ng US ang binansagan nilang Island Chain Strategy. Sa mabilis na pagpapaliwanag, ang Island Chain Strategy na nag-umpisa lamang noon sa 3 imaginary lines na nagmula Yellow Sea, East China Sea, South China Sea, Philippine Sea at Pacific Ocean ay grupo ng mga isla na maaaring gamitin ng Estados Unidos at mga allies nito upang mapahinto ang anumang pag-aabante ng puwersa militar ng China. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang military power pagdating sa usapin ukol sa pinakamaimpluwensyang bansa sa mundo. Patunay lamang ito sa laki ng ginugugol ng Estados Unidos sa kanilang military budget bawat taon. Sa katunayan, tinatayang aabot ang kanilang overall defense budget sa $841 billion ngayong 2024. At ang paglimita sa kakayanan ng Chinese military, lalong-lalo na sa kanilang Navy na sinasabing pinakamalaking hukbo na ngayong 2024, ay mga ngahulugan rin ng paghina ng kanilang impluwensya sa buong mundo. Kaya ito ang naging pangunahing layunin ng Island Chain Strategy. Dahil kung makikita ninyo sa mapa, ang China ay napapaligiran ng malalawak na lupain sa itaas at karagatan naman sa ibaba. At kung makokontrol ng US ang mga islang nagsisilbing harang sa karagatan ng China mula Japan, Taiwan, Pilipinas, Indonesia, Brunei at Malaysia, magiging madali para sa US na harangin ang China bago pa man makakalayo at maging malayang lumabas-pasok mula sa kanilang karagatan papunta sa Pacific at Indian Ocean. Hinati-hati ni John Foster Dulles ang mga islang ito na parang layers ng depensa na kapag nakalusot ang China sa una, ay may pangalawa at pangatlo pa silang layer na dapat ibagin. Ang first island chain ay nag-uumpisa sa Japanese archipelago, pababa ng Taiwan, papuntang Pilipinas, at pababa pa ng Indonesian archipelago hanggang Strait of Malacca. Sa Japan pa lang ay mayroon ng 120 active military bases ang US.
Pinatitibay rin ito ang kanilang alyansa sa Taiwan. Sa katunayan, nagpadala na ang US ng mga Special Forces personnel sa mga isla ng Taiwan na Kinmen at Penghu na may 10 kilometers lamang ang layo mula sa mainland China upang mag-train sa mga Taiwanese Special Forces simula pa nitong Marso at sinasabing magiging permanente na ang pagkakaistasyon nila roon. Naaprubahan din ang karagdagang air bases at naval ports na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas. Ganon din ang pagkoconduct ng US ng mga military exercises sa hukbong sandatahan ng Indonesia at Brunei nitong mga nakalipas na buwan. Bilang patunay na kasalukuyang pinapalakas ng US ang tinatawag nilang First Line of Defense na First Island Chain. Ang Second Island Chain ay ang second line of defense na nag-uumpisa naman sa maliliit na isla sa Pacific Ocean na sakop ng Japan na Ogasawara Islands, pababa ng Micronesia, papuntang Guam at diretso sa tinatawag na Caroline Islands na Yap at Palu at magtatapos sa Western New Guinea. Kontrolado ng US ang mga nabanggit na islang ito o hindi na may kontrolado ng mga kaalyado nilang mga bansa, kagaya ng Japan at Australia. At maraming naniniwala na pasikretong naglalagay ang US ng mga defense posts sa mga maliliit na isla sa Pacific Ocean na sakop ng Second Island Chain simula pa noong 2012. At ayon sa original na strategy, ang Third Island Chain naman ay mag-uumpisa sa Aleutian Island sa Alaska papunta ng Hawaii, American Samoa, Fiji at New Zealand kung saan lahat ng lugar ng ito ay sakop ng Amerika at alay naman nila ang bansang New Zealand. Kaya dito pa lang sa tatlong island chains na ito ay napapaligiran na ang China ng Amerika. Lalo na't alam natin ang kapasidad ng US Forces, mapa Navy man o Air Force na barikadahan ang naturang mga island chains upang mahihirapan ng China na makalabas mula sa kanilang karagatan na walang pagdadaan ng matinding resistance. Hindi man mula sa puwersa ng Amerika, kundi pati na rin sa mga bansang kakampi ng US. Bilang patunay na takot ang China sa estratehiyang ito ay ang kagustuhan nilang sakupin ng Taiwan at ang pang-aangkin ng China sa mga lupain sa Spratlys at maging sa West Philippine Sea dahil ito ay malaking tulong upang mabasag nila ang First Island Chain bukod sa pagkokontrol ng daloy ng komersyo sa napakahalagang shipping lane sa South China Sea na dinadaanan ng tinatayang aabot sa 80% ng energy import ng China kagaya ng langis at coal. Ganon din ang halos 40% ng kanilang mga produkto palabas ng bansa. Bukod sa pagkokontrol sa military forces ng China, ang island chain strategy na pinaplano ng US ay may layunin ding hadlangan ang pangkomersyo at pangekonomiyang aspeto kung saan dependent ang China sa daloy ng imported at exported goods nito upang manatiling matatag ang kanilang ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit aligaga ang China sa pagpapalawig ng kanilang mga teritoryong maaring angkinin at mapapakinabangan mapadagat man o lupa. Kaya maging sa mga malalawak na lupain sa kanyang paligid na bahagi ng India, Mongolia, Nepal, Bhutan, Myanmar at Vietnam ay may mga nagaganap na border disputes ang China. Kaya ayon sa mga eksperto, di tulad ng Amerika na marami ang allies, tila mali ang unang hakbang ng China papunta sa kanilang ambisyong maging global superpower dahil imbis na mga kakampi ay mga kalaban ang dumarami sa kanila. At dahil sa mas pagiging agresibo at pagpapalawig ng kapangyarihan ng China, nagpulong ang ilang mga American national security experts sa Washington nitong mga nakaraang taon at dinagdag ang pang-apat at pang-limang island chain sa kanilang estratehiya. Bilang bahagi ng bagong buong Fourth Island Chain ay ang mga lugar na nagmumula sa baybayin ng Pakistan, pababa ng Lakshadweep Islands, mga isla ng Maldives hanggang dulo ng Sri Lanka at tuloy-tuloy ang pagbaba hanggang isla ng Diego Garcia kung saan may airbase ang UK at US at diretso sa alay nilang bansang Australia na kasalukuyan din nagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan dahil sa banta ng China at North Korea. Kaya panay ang pagkukonduct nito ng joint military training kasama ang US at British forces nito mga nakaraang taon. Meron ding usap-usapan na ang dahilan ng pagkakatalsik ng dating Prime Minister ng Pakistan na si Imran Khan ay ang hindi nito pagiging pro-US. Sa katunayan, hindi ito pabor na maglagay ang US ng military base sa loob ng bansa. Kaya napatalsik ito at kinaharap ang maraming kaso at ipinalit ang isang pro-US na pinuno. Dahil dito ay lumabas ang international media speculation, bagamat hindi pa formal na inaanunsyo ng Pakistan na handa nilang ipagamit ang kanilang airspace at military bases sa oras na umusbong ang isang sigalot sa pagitan ng US at China dahil sa bagong Prime Minister ng bansa na maganda ang relasyon sa US. Isa raw itong malinaw na indikasyon na tinatrabaho ng US ang kanilang Fourth Island Chain Strategy sa loob ng Pakistan. Bukod pa ito sa pinirmahang long-term strategic military partnership ng US at India na lalong magpapatibay sa Fourth Island Chain Strategy.
hindi lamang sa karagatan, kundi pati na rin sa mga lupain at bansang nakapaligid sa China. Ang fifth island chain sa kabilang banda ay mag-uumpisa naman sa US military base na Camp Lemonnier sa Djibouti, Gulf of Aden at diretso sa mga baybayin ng Africa bilang bahagi ng overall US containment plan laban sa China. Ito ang nakikitang dahilan ng mga eksperto sa pagkukumahog ng China na palawigin ng kanilang impluensya hanggang sa kontinente ng Africa sa pamamagitan ng mga infrastructure projects sa 35 African countries at sa paglalagay rin ng kanilang military base sa kaparehas na bansang Djibouti, bagamat nasa kanlurang bahagi ito ng bansa. Samantalang ang US military base naman ay nasa katimugang bahagi ng bansa. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang first island chain pa rin ang pinakamahalaga at pinakamabisa sa lahat ng island chains na ito dahil ito ang pinakamaiksing choke point kung saan mas maraming aktibidad ang China. Bukod sa mabilis itong depensahan, kakampi rin ng US sa island chain na ito ang mga strategically located na bansa tulad ng Japan, Taiwan, Philippines at maging ang South Korea. Sa kasamaang palad di umano, alam ng China na mahirap tibagin ang first island chain na ito upang maisakatuparan ng kanilang ambisyong maging global superpower. Para sa isang ekonomiya at bansang highly dependent sa import ng enerhiya at pagkain at sa pag-e-export naman ng karamihan ng kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pagdaan sa karagatan ng South China Sea. Ang first island chain ay isang balakid na epektibong haharang ng lahat ng papasok at palabas ng mga mahahalagang pangangailangan ng China sa oras ng isang sigalot. At dito ay tila na checkmate ng US ang China ayon sa mga eksperto. Kaya marami ang nagsasabi na isang malaking tinik sa ambisyon ng China ang Pilipinas na may malaking papel bilang sentro ng first island chain na matagal nang niluluto ng Estados Unidos. Kaya hindi nakapagtataka na mas lalong pinabubuti ng Amerika ang kanilang relasyon sa Pilipinas dahil nga mismo sa rason na ito. Para naman sa China, prioridad nila ang malabanan ang strategy na ito ng US. At upang magtagumpay sila laban dito, ay dalawang hakbang ang kanilang pinapatupad. Una ay ang maglaan ng malaking bahagi ng national budget para sa kanilang hukbong sandatahan, lalo na sa naval at air forces. Sa katunayan, ayon sa datos, ang China na ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo pagdating sa dami ng mga barko. Subalit sa kabila nito, ayon sa mga eksperto, mas malakas at mas armado pa rin ang US Navy pagdating sa firepower at kalidad ng mga barko, maging ang experience nito sa aktual na giyera. Dahil naniniwala rin ang China na hindi pa kaya ng Navy nila ang lakas ng US Navy sa isang direktang sagupaan, ang second strategy nilang pinapatupad ay ang tinatawag na A2AD o Anti-Access Area Denial. Para sa madaling pagpapaliwanag, layo ng stratehiyang ito na magiging malaki ang malalagas sa puwersa ng US sa panahon ng giyera para lamang maipatupad ang pagharang sa puwersa ng China sa first island chain. At ito ay sa pamamagitan ng pagpupwesto nila ng libu-libong ballistic at cruise missiles sa area na malapit sa first island chain upang targetin at sirain ang mga US warships na makikita sa lugar. At dito napapasok bilang bahagi ng strategy ng China ang pagpapatayo nila ng mga militarized artificial islands sa mga pinag-aagawang katubigan ng South China Sea, kabilang ang Spratlys at Mischief Reef. Kasama na dito ang paglalagay nila ng mga anti-ship missiles at airports para sa kanilang mga fighter jets na maaring bumomba sa isang malaking US naval force. Kaya hindi nakapagtatakang agresibo ang China na tuluyang mapasa kanila ang Second Thomas Shoal bilang bahagi ng planong ito laban sa Amerika. Subalit sa kabilang banda, hindi rin basta-basta magpapatalo ang US sa stratehiyang A2AD ng China. Dahil simula pa noong 2021, pinaigting rin ng US ang kanilang planong paglalagay ng mga precision strike missiles sa first island chain. Sa katunayan, ay naglabas ito ng budget na $27.4 billion para lamang sa proyektong ito. Ang Precision Strike Missile System na ito ay isang land-based ballistic missile system na may range na hanggang 500 kilometers at pwedeng pakawalan ng mga mobile rocket artillery platforms kagaya ng HIMARS na magiging mabisang pang-counter-attack sa mga missiles ng China sa mga nabanggit na military installations sa Spratlys at Mischief Reef. Sa katunayan, ang first batch ng missile system na ito ay inumpisahan ng ilagay ng US sa iba't ibang isla na bahagi ng first island chain. Katulad halimbawa sa mga isla ng Japan na malapit sa Taiwan. Bukod pa rito, para mas mapatibay ng US ang depensa sa first island chain, pinaigting ito ang relasyon sa Pilipinas upang makapag-secure ng karagdagang military bases sa bansa.
At hindi nakapagtatakang sa Pilipinas ipupwesto ng Amerika ang ilan nilang mga HIMARS missile system, lalo na sa mga areas na malapit sa Taiwan at malapit sa sentro ng conflict ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Hindi pa rin tumitigil ang US, mas lalo ring pinaigdig ng Amerika ang mga military bases nito na nakapwesto sa second island chain. Sa totoo lang, nagsubok ang China na basagin ito sa pamamagitan ng panliligaw na magkaroon sila ng malaking investment sa Micronesia at bilang kapalit ay ang paglalagay nila ng military base sa lugar. Buti na lamang at naagapan ito ng US kaya hindi natuloy. Sa katunayan, nagsalita ang dating presidente ng Micronesia na si David Panuelo na sinuhulan di umano at binantaan ng China ang ibang matataas na government officials ng Micronesia upang pumabor sa China at matupad ang plano nitong magtayo ng military base sa lugar. Patunay lamang daw ito sa desperasyon ng China ng mabuwag ang second island chain ayon sa mga eksperto sa usapin. Kaya marami ang naniniwala na bagamat matayog ang ambisyon ng China na maging pinakadominante at pinakamaimpluwensyang bansa sa mundo, medyo may halong kahirapan itong mangyari dahil sa kamalasan nila sa larangan ng lokasyon at heograpiya na mabilis di umanong i-exploit ng US at mga allies nito. Kaya naman walang tigil sa kakahanap ng paraan ng China upang malusutan ang stratehiya ng Amerika. Ngunit dapat di umanong mas galingan pa ng China ang kanilang mga hakbangin. Kung hindi, ay magiging hanggang sa papel na lamang di umano ang kanilang ambisyon na maging numero 1 sa mundo. Dahil ayon sa mga eksperto, sa bawat stratehiya na maiisip ng China, tila may naiisip ring pang-counter ang US sa mga hakbang nila. Dagdag pa riyan, di tulad ng US na napapaligiran ng dalawang malalawak na karagatan at mga kaibigang nasyon, ang China ay napapaligiran ng mga kaaway na bansa at makipot na karagatang magiging sagabal sa ambisyon nitong madumina ang buong mundo. Bukod pa riyan, bagamat hindi nila inaamin, dumarami ang sakit ng ulo ng China na nanggagaling mismo sa mga problema nito sa loob ng bansa na pag-uusapan natin ng mas maigi sa ibang video. Ikaw, ano sa tingin mo? Kakayanin ba ng China mabuwag ang 5 island chains ng US at mga allies nito? Naniniwala ka ba na pagdating ng araw ay malalampasan ng China ang US bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Magbigay lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.